Hi guys, Assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tayo mag-credit to cash sa BPI account. So this is the part 2 kasi may ginawa na tayo dati pero ngayon is dito na lang tayo sa online banking. So mas pinadali guys, ito yung bagong update ni BPI. So sa mga may credit card na, so pwede na tayo mag-credit to cash gamit ang online banking ng BPI. Okay, so i-open lang natin yung BPI application natin. Okay, so ayan. So magla-login lang tayo guys. Okay. So ngayon dito tayo sa credit cards. Ayan. Okay. So, ang next na gagawin natin is tap natin itong BPI credit card. Okay. So, ito yung makikita natin guys. As you can see, meron tayong makikitang outstanding balance. Sa baba niya, meron tayong makikitang pay card, pay bills, my statements, credit to cash, and balance conversion. Okay. So, ngayon, ang isi-select natin dito guys is yung credit to cash. So, paano ba natin makita yung ating credit limit? So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, select lang natin itong credit to cash. Okay. So, wait lang natin guys. Okay, so ayan. So, select natin yung credit card. So, ayan, nag-iisa lang yan siya. So, check lang natin yan. Okay. So, ngayon, ilalagay natin yung expiry date ng credit card natin. So, makikita yan guys dun sa ating physical card or dun sa ating credit card. Okay. So, makikita natin yung expiry date dun. Okay. So, apat yun siya. Month at saka yung year lang. Okay. So, ilalagay natin dito guys. Okay, so ayan, nalagay na natin. So, ang next na gagawin natin is continue lang natin. Okay, so ayan, your credit card has been validated successfully. So, ang next na gagawin natin is i-select natin yung deposit account kung saan ihuhulog yung pera na hihiramin natin. Okay. So, pipili tayo ng deposit account. So, ayan. So, i-select lang natin yan. Then, continue. Okay, so ayan. So, ito yung total requested amount. So, yan yung naka-request natin ngayon. Pwede natin yan dagdagan, guys. Okay. So, pwede natin yan dagdagan dito sa ating madness limit. So, pinutin lang natin itong plus. So, as you can see, ayan. Okay. So, hanggang sa makuha natin yung full. So, ayan, 87,000. So, pwede tayo mag-request ng 87,000 anytime. Okay. So, this is sample only guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay. So, kung may mga emergency, pwede natin itong gamitin. Okay. So, sa baba, makikita natin yung terms. Ayan. So, select lang natin yan. So, makikita natin dito yung monthly payment natin. Okay? Ayan. So, for example, 30,000 sa loob ng 12 months. Okay? So, 2,737 yung monthly na babayaran natin within 1 year. Okay, so ito yung notice natin. Application will be processed within 3 to 5 working days. Okay, so ipaprocess yung ating application sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw. Okay, so approved loan amount may be lower than the requested amount as application will be processed and approved based on the available credit limit at the time of processing. Okay.
So, nakadepende yung ating hiramin dun sa ating credit limit. Okay, so number 3, service fee of 300 will be charged for each SIP loan availment and will be reflected in the succeeding statement of account. Okay, so may babayaran tayong 300 pesos, okay? So, ma-add na dun sa ating statement of account, okay? So, pag okay na, continue lang. Okay, so ayan na, i-review natin ngayon. So check lang natin itong I agree. So kapag naka-agree na tayo guys, so confirm lang natin. Okay, so pag na-enter natin yung mobile key natin, so automatic na yan. Makikita natin doon na naka-apply na tayo. So maghintay lang tayo ng 3 to 5 banking days. So, magme-message din sila at saka i-check lang natin yung savings account natin kasi papasok na yung hiniram natin doon, okay? So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amr TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.